Ako si Amara, kapwa nang galing sa angkan ng mga nagmamay-ari ng mansyon sa tabi ng ilog sa aming baryo, at ito ang kwento ng pag-uwi ng isang mayamang dalaga na hindi ko inaasahang babaguhin ng lahat. Nangyari ito 18 taon na ang nakalipas, noong tag-ulan na may mabigat na hangin at ang mga kawayan sa tabi ng daan ay sumisipol na parang mga taong nagbubulungan. Ang mansyon na minamasa ng aking pamilya ay tila natutulog noon, pero may mga gabi na parang bumangon ito. May amoy ng insenso at lumang pumada na pumapasok sa mga silid kahit sarado ang mga bintana. May mga yapak na umaalingaw-ngaw sa hagdan ng kahoy kahit wala namang humihingi ng pansin. Sabi nila, nagbalik daw ang dalaga mula sa Maynila, dala ang pera at mga kasuotan na kinangpa, ngunit hindi alam ng marami na may lihim na bantay ang kanilang dala, isang bagay na hindi tao at hindi rin hayop, isang bantay na nagbabantay sa lupa at sa labi ng isang lumang sumpa. Nakita ko ang isang bagay na hindi dapat nakita ng mga tao at doon nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na nangyayari sa amin, kaya isiniwalat ko ito ngayon upang maunawaan ninyo sino ang dalagang umuwi, bakit siya ibinalik at ano ang kahulugan ng bantay na hindi tao. Bago tayo magpatuloy, pakiusap mag-subscribe kayo at i-click ang kampanilya dahil marami pa akong dokumentado at kwento na ilalabas. Ngayon, simulan natin sa umagang iyon nang dumating siya. Ang unang mga araw pagkatapos ng kanyang pagbalik ay puno ng normal na galaw, mga bisita na dumarating para magpatingin, mga sakristan na nagdadala ng pagkain at kandila at mga tubong nagsisilki sa hapag. Ako noon ay 20 at nagtatrabaho sa kusina at sa mga hardin, kilala ng marami bilang taong alam ang pinakalihim ng mga silid. Ang dalaga, si Maria Elena, ay may mukha ng lungsod at palad na mabango sa mamahaling pabango. Lumakad siya ng tila may hangin na sumusunod, hindi kaagad nakangiti, lalo na kapag lumalapit ang gabi. Ang unang palatandaan na kakaiba ang dala niyang pag-uwi ay nang matunog ang balon sa likod ng mansyon, isang ugong na kumapas nang parang may kumakalmot sa ilalim ng lupa. Huwag kayong lalapit doon, sabi ni Lolo Pedro na parang may ginagawang pag-iingat, hindi iyan karaniwang balon. Tinawag siyang mayamang dalaga ng karamihan, ngulit may ilang nagbulungan na ang pag-uwi niya ay may kasamang pasaning hindi nababayaran ng salapi. Sa kusina, habang hinuhugasan ko ang mga pinggan, naamoy ko ang bagong pabango niya at kasabay ay amoy ng lumang abo na tila naninirahan sa mga kortina. Narinig ko ang isang boses sa tabi ng bintana, ngunit nang tumingin ako, wala naman doon. Unang gabi, may kumatok sa aming pinto ng hating gabi. Sino yon? Tanong ko. Iyong inang nagtatanim, sagot ni Marga, ang aking pinsan, nagdala ng bulaklak. Binuksan ang aming kasambahay si Nara at nasa labas ay may lola na may pagkakupas ang mata. Bawal magtanong ng marami, bulong ni Lola Rosa. Hindi iyon ang inang. Karaniwan, sa loob ng 3 araw, nakita namin ang maliit na bakas sa damo, parang mga yapak na hindi umano nabubuo ng damit o paa. May maliliit na butil ng lupa na parang asukal na sumasabog sa hangin kapag tinatapakan. Doon ko unang naalala ang mga kwento ng balang at sumpa na sinasabi ng mga matatanda habang naglalagay ng rosaryo sa ibaba ng unan. Ngulit sinabi ko sa sarili, baka mga pamahiin lang iyon hanggat hindi talaga nagpapakita ng mukha ang kakaibang bantay. Ang pagdating niya sa aming plaza ay eksena na puno ng tingin ng bayan. Dumatong ang sinakyan na may kumikislap na bintana, naglakad siya sa gitna ng mga kapitbahay na nakatayo. Si Kapitan Danilo ang unang naglatag ng pulang carpet at ngumiti na tila nakahanda na sa espesyal na bisita. Nagkaroon ng mahabang palitan ng salita sa harap ng pintuan ng mansyon nang hinihiling ng ilang taong mambabatas na magkaroon ng pormal na pagtanggap. Malugod namin kayong tinatanggap, sabi ni Kapitan. Salamat sa pagtanggap, sagot ni Maria Elena na may malamig na paghinga. Nagkaroon ng 10 palitan ng tanong at sagot sa pagitan niya at ng ilang mga panauhin. At sa bawat tanong na sinagot niya, mas nakikintal sa mukha niya ang isang bahagi na hindi maipaliwanag. Bakit ka umuwi ng biglaan? Tanong ni Elias, ang driver na dating saksi sa kanyang pag-alis. May dahilan, sagot niya, hindi lahat ng dahilan ay kailangang malaman.
May kinalaman ba sa ari-ariang mina? Kulit ni Marga. Oo, sagot ni Maria Elena, ngunit hindi iyon ang mahalaga mayon. Sino ang kasama mo noon? Tanong ng isang taga-barangay. Walang kasama, sagot niya. Sino ang nagbigay sa iyo ng sweldo at pag-asa? Tanong ni Lola Rosa. Sarili ko, sagot niya na may kakaibang tawa. Sa pag-uusap na iyon, maraming mata ang nagmasid sa kanya at habang siya ay naglalakad sa koridor ng mansyon, may napakalinaw na puting marka sa pinto, parang isang bakas ng kamay na hindi nabura at doon nagkaroon ng unang bulong na hindi maganda sa aming paryo. Ang isang gabi, pinatawag namin si Inay Marites, ang albularyo, na kilala na sa aming lugar bilang tagapag-aling na may kakayahang makikita ng mga bagay na natatako ng lupa. Lumapit siya, dala ang rosaryo, dahon ng laurel at isang maliit na kawayan na may ukit. Naupo siya sa sala na may kandila at nagsimula ng isang seremonyang hindi ko pa nga nasisilayan ng ganito kalinaw. Ang bantay na nasa lupa ay hindi tao, sabi niya habang pinapahid ang insenso sa hangin. Nagpaliwanag si Inay ng dahan-dahan, detalyado at may mga terminong tradisyonal kung paano ginagawa ang ritual ng paglusaw ng sumpa. Una, maiiwan ang 5 kandila sa loob ng bilog na tinatakpan ng asin, pagkatapos ay sisihin ang pangalan sa isang piraso ng tela at isusumpa sa balon. Ang proseso ay teknikal at mabusisi. Una, aalisin ang mga bagay na pinaghahawakan ng sumpa. Ikalawa, maglalagay ng asin at insenso sa kaha. Bilog. Ikatlo, babasbasin ang pangalan at sasabihan ng bantay na magbalik pa kahoy o aalisin ang taong nagdala ng sumpa. Ang inilahad niyang mga hakbang ay tila nakasulat sa lumang libro at render niya ng may malakas na pananalig. Ang detalyadong paglalarawan ng ritual ay umabot sa mahigit 250 salita at narinig ko sa mga labi ng mga nakikinig ang isang pagngingipin ng pag-asa at takot. Habang nagsasagawa siya ng ritual, naamoy ko ang asul na usok ng insenso, naramdaman ko ang init ng kandila sa muka, narinig ko ang pagkalabit ng rosaryo at ang lasa ng bakal sa aking bibig na parang bago lang akong nungunguya ng bakal na metal. Sinabi ni Inay na kailangan ng dugo ng hayop at ng asin mula sa ilalim ng balon bago tapusin ang seremonya. Mulit may isang kondisyon siya. Hindi pwedeng pailaw pa ng maraming ilaw ang mansyon habang ginagawa iyon dahil magiging lure lamang ang liwanag sa bantay. Ipinag-utos niya na huwag pakialaman ang mga pintuan sa loob ng 7 araw. Habang sinusubukan ang albularyo na alisin ang sumpa, nag-ikting ang mga kumpiyansa ng komunidad at nagkaroon ng takot na humigit. Mabilis na kumalat ang usap-usapan at dumating ang mga panghuhusga. Si Kapitan Danilo ay nag-ayos ng pulong sa plaza at maraming pangalan ang nabanggit, kabilang si Mang Tino ang magsasaka, si Nestor ang mangangalakal, si Rosa ang tadahunos, si Padre Ramon ang pari at si Elias ang driver. Ang bawat isa ay nagbigay ng saloobin at may mga matitingkad na pagtatalo. Kailangan nating isulong ang pag-imbestiga, sabi ni Kapitan. Sino ang nagdala ng bagong ginto sa mansyon? Tanong ni Mang Tino. Wala akong alam, sagot ni Maria Elena. Hindi ako ang nagdala ng mga malupit na bagay, sagot naman ni Nestor na para bang pinipilit magmakaawa. Bakit laging kami ang pinipikit? Wika ni Rosa. Hindi dapat magduda agad ang bayan, sagot ni Padre Ramon. Ngunit pumapasok din ang takot at galit at may mga nagmungkahi pa ng mas malupit na hakbang. Buhatin natin ang lupa at hanapin ang kung ano man sa ilalim, suhestyon ni Elias. Hindi tayo dapat magmadali, sagot ni Inay Marites. Sa pulong iyon, nagkaroon ng sigalot, nagkaroon ng 10 hakbang ng tanong at sagot at sa bawat palitan ng pangungusap, napapalalim ang paranoia. Sa dulo ay tumayo ang pangkat ng nagpasiya na bantayan ang mansyon gabi-gabi at siya sumang-ayon na magtagda ng 1 oras upang magsagawa ng vigil. Dumating ang gabi ng vigil. Ako ang kasama ni Marga, si Elias at si Nestor sa paligid ng bakod, may mga lamparang dala at rosaryo sa ating mga palad. Habang tumatagilid ang gabi, naramdaman ko ang hamog na dumikit sa balat, narinig ang kuliglig na tumitili at naamoy ang tubig na natutunaw sa lupa. Ano ang ating gagawin kapag nakita natin siya? Bulong ni Marga. Huwag mong hawakan, sagot ko. Sabihin mo lang sa mga tao.
Nagkaroon ng 8 palitan ng usapan sa loob ng gabing iyon at habang nagsasalita kami may maramdaman kaming pag-iling ng lupa. Bigla, mula sa ilalim ng sambayanan may lumabas na anino. Hindi ito mukhang tao, hindi rin hayop, parang laman na nalulunok ng lupa at tumayo sa 4 na paa. May mga mata na walang puti at may balat na parang pinutol at sinusunog. Tumakbo si Elias, sumigaw si Nestor at ako ay nanindigan. Ano iyon? Sigaw ni Elias. Hindi mo ba nakikita? Sagot ni Marga. Tumigil, sigaw ko. Huwag kayong magpapakita ng takot. Ngunit takot ang dala ng iba. Napuno ang hangin ng malakas na ungol at narinig ang pagkaluskos ng balat na parang papel na pinunit. Ang bantay na iyon ay lumapit sa pader ng mansyon, lumapit at lumapat sa lupa na parang naglalagablab ang lupa. Nagkaroon ng 2 tao na nilapitan at nagising na parang nawala ang kanilang tinig. Isa sa mga kasambahay ay nagkaroon ng marka sa balat sa leeg, parang marka ng kuko na may hugis ng balon. Sa sandaling iyon, napagtanto namin na hindi simpleng sumpa ang aming hinaharap. Nang mag-umaga, nagkaroon ng serye ng pag-uusap ukol sa kung ano ang dapat gawin. Pinatawag ang isang opisyal mula sa lungsod para magbigay ng payo. Nagkaroon ng mahaba at emosyonal na palitan ng mga salita sa opisina ng kapitan. Kailangan nating mag-imbestiga ng mabuti, sabi ng opisyal. Kung may kasong naturuan o may kriminal na nangyari, kukontakin namin ang hukuman. Ito ay hindi krimen lang, sagot ni Inay Marites. Ito ay sumpa. Paano natin mapapatunayan iyon? Tanong ng opisyal. May bakas ng balat at may marka sa lupa, sabi ni Padre Ramon. Kailangan ng eksaminasyon. Nagpasiya ang komunidad na magsagawa ng mas sistematikong inspeksyon. Pinuntahan namin ang balon at inilibot ni Kapitan ang kanyang kamay sa gilid. May dokumento na kinuha mula sa lumang kabanong ng mansyon. Sa loob nito may larawan ng isang babae na may parehong mukha ng dalaga, ngunit may mga guhit sa mukha at may hawak na rosaryo. Doon nagbukas ang isang lumang backstory. Ako mismo ay may backstory na hindi ko madaling sinasabi. Lumaki ako sa tabi ng mansyon, anak ng kasambahay na naglilinis ng silid ng mga may-ari. Noong bata pa ako, unang sumilong sa akin ang takot na makita ang lihim ng mga pader. Ang aking ina ay nagturo ng mga dasal sa gabi at laging nagbabawal na huwag magdagit ng mga yumao. Pumasok ako sa kolehiyo sa Maynila upang mag-aral ng literatura, ngunit nagbalik ako dahil ang aking ama ay nagkasakit at kailangan ang tulong sa bahay. Nakita ko ang pag-iiba ng mga miyembro ng pamilya matapos ang sunod-sunod na kamatayan at pagkawala ng mga anak. Isang gabi, nang ako ay 16, nakita ko ang isang pari na naglalakad palayo mula sa mansyon na may bitbit na pala at may mga kamay na may bakas ng lupa. Napagtanto ko noon na may itinatagong hukay ang mga may-ari at ang hukay na iyon ay may dalang sumpa na napigil lamang dahil sa mga ritual. Pagkaraan ng ilang taon, nagbago ang mga paniniwala. Kung nang mamatay ang aking lolo at inilibing sa kalagitnaan ng gabi dahil may takot na baka madala niya ang sumpa sa bayan. Ang pagkawala at ang pagkakaroon ng malalalim na pag-iyak sa gabi ay nagtulak sa akin upang pahalagahan ang katahimikan at ang pagbabantay sa mga maliliit na bagay na may uugnay sa sumpa. Ngayon, habang tahanan namin ang mansyon at ako ay nanonood sa pag-uwi ni Maria Elena, nararamdaman kong may koneksyon sa pagitan ng aking nakaraan at ng kanyang pag-uwi. Ang backstory na ito ay may kombinasyon ng pagkawala, pagkagulat, responsibilidad at ang paalaala na ang ilang bagay ay pinigilan ng oras ngunit hindi nalilimot. Ang mga pangyayaring iyon ng personal ay nagtulak sa akin na maging tagapag-alala ng mga lihim. Ito ay humigit kumulang 850 salita na nagpapaliwanag ng aking pagkakabuo at koneksyon sa sumpa, sa mansyon at sa bantay. Habang tumatagal ang pag-imbestiga, natuklasan namin ang mga tala sa loob ng kabanong matagal nang nakatago. May sulat-sulat na para kay Maria Elena mula sa isang nilalang na tumatawag sa sarili bilang tagapagbantay. Sa ilalim ng lupa, kami nagtatakda ng takda. Sa ilalim ng balat, kami naglalagay ng alaala, ang isang linya sa liham.
Habang binabasa namin ang mga ito, nagkaroon ng mga pagdududa sa pagitan ni na Kapitan at Padre Ramon. Kung ito ay malaaswang, kailangan natin ng proteksyon, wika ni Padre Ramon. Ngunit kung ito ay tao, kailangan natin ang batas, sagot ni Kapitan. Nagkaroon ng mahigit 6 na tao na nagbigay ng pahayag at may mga palitan na umaabot ng higit sa 8 pag-uusap kada isa. Ang mga pangalan ni Nara, Lolo Pedro, Mang Tino, Marga, Elias, Kapitan Danilo, Padre Ramon at Inay Marites ay paulit-ulit na binabanggit habang ang kwento ay umuusbong. Ang bawat isa ay may eksenang nagtataguyod ng kanyang panig at ginagawa ang kanyang aksyon. Si Nara ang nagulat ng mga marka sa balat, si Mang Tino ang nagbigay ng lupang pinaghahawakan, si Lolo Pedro ang nagdala ng lumang rosaryo, si Marga ang nagtago ng litrato mula sa kabanong, si Elias ang nagpatotoo sa pagkuha ng isang supot na tila may balat at si Padre Ramon ay nagbigay ng opisyal na panalangin. Ang komunidad ay nahati. Pagkatapos ng panahong iyon, lumaon naming sinubukan ang isang riskado ngunit kinakailangan na plano. Ang plano ay akitin ang bantay sa gitna ng gabi at subukang ilihis ito gamit ang isang ritual na pinangunguna ni Inay Marites. Ang ritual ay procedurally detalyado. Una, kailangan ng pag-ukit sa lupa ng simbolo ng proteksyon gamit ang kutsilyo na may asin at tubig. Ikalawa, maghahanda ng 4 na kandila at isang tela na may dugo ng manok. Ikatlo, kakailanganin ng isang Ingles na incantation na ipapahayag ng 5 na magkakahawak ng rosaryo. Ika-4, ilalagay ang tela sa bibig ng balon upang mahila ang atensyon. At ika-5, ang mga taong magbabantay ay kailangan tumahimik at hindi titig sa mata ng bantay. Ang paglalarawan ng bawat hakbang ay detalyado at tumagal ng ilang minuto sa paliwanag. Apang maging maayos ang bawat kilos at hindi magkamali. Ang proseso ay naglalaman ng mga terminong lokal at mga materyales na mukhang mabisa ayon sa sinabing anluraning pag-aaral at karanasan ng albularyo. Sa panahon ng pagganap, naramdaman ko ang pawis na dumaloy sa aking noo, narinig ang pagbuslot ng hangin sa paligid, naramdaman ang pagkiskis ng lupa sa aking kamay at ang lasa ng bawang na nagtagal sa aking bibig. Ito ay eksaktong 250 salita ng paglalanawan ng proseso na ginawang maunawaan ang kahalagaan ng disiplina at teknik. Ang gabing iyon ng pagbait sa bantay ay puno ng tensyon na hindi maipaliwanag. May 3 sandali ng malaking takot na naganap. Una, nang inilalapit namin ang tela na may dugo, may malakas na pag-iling ng lupa at ang kandila ay nag-apoy ng malakas at bigla namatay. Ang aming grupo ay huminga ng malalim. Ang una mong tensyon na iyon ay nagtagal ng 4 na talataan na may kabuoang 550 karakter na naglalarawan ng pagkatigil ng oras at ang pakihamdam ng katawan na tila bihag. Pangalawa, nang humakbang ako papalapit upang ilagay ang tela, may malamig na kamay na humawak sa aking pulso at ako ay muntik mabunot pabalik. Ang pangalawang tensyon ay isa pang 2 hanggang 3 talata na naglalarawan ng personal na pakikipagsapalaran at pagdurusa. Pangatlo, may tumunog na halakhak mula sa ilalim ng balon, isang tunog na hinahabi ng lahat ng nakikinig bilang guni-guni at katotohanan. Ang pangatlong tensyon ay naghatid ng malaking sigalot at puwersa na nagdulot sa amin ng pagkakawatak-watak. Ang mga sandaling iyon ay umabot sa humigit kumulang 550 karakter bawat isa at nagbigay ng lubhang emosyonal na bigat sa eksena. Sa huli, sa pamamagitan ng kolektibong pagsisigaw ng mga dasal at paghatak ng tela, tila napalaya kami ng isang saglit. Ngunit may dulot itong sakripisyo. Sa wakas ng labanan, may isang anganang nag-alok ng sarili. Si Elias, na dati ay driver at simpleng tao, ay nagpa siyang ilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng tela upang siya ang maging pamalit. Kung kailangan ng dugo upang magtapos ito, ako na lang, sabi niya ng malakas. Nagkaroon ng mahabang palitan ng 8 sagot sa pagitan niya, kay Kapitan, kay Padre Ramon at kay Inay. Hindi pwede, wika ni Padre Ramon. Mayroong tayong ibang paraan, sabi ng Kapitan. Hindi, ito ang tama, sagot ni Elias. Sa sandaling iyon siya ang naging sakristan ng amin. Inilagay niya ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas habang ang lupa ay nag-igas at may sumulpot na maliit na nilalang na parang balang mulit mas malaki. May pakpak na parang balat na natuyo. Sa kanyang huling hininga, nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw at ang bantay ay lumabo. Tumigil ang lahat.
Ang sakripisyong iyon ang nagbigay ng sandaling katahimikan at tila pinatahimik ang sumpa. Ngunit hindi lahat ay nagwakas ng payapa dahil may mga marka na naiwan sa katawan ni Elias at may ibang sugat sa lupa na hindi basta nababalik sa dati. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng mga sunod-sunod na eksena ng tensyon. May 5 pangyayari na talagang nagpatahas ng takot. Bawat isa ay may 2 hanggang 3 talata na naglalarawan ng pisikal at emosyonal na epekto. Una, ang pagkakita ng bata na naglalakad at nagngangalit dahil may ukit sa kanyang balat. Pangalawa, ang gabi na may maraming kandila na sabay-sabay namatay at may amoy ng balat na nasusunog. Pangatlo, ang pangyayari kung saan ilang manok na napunta sa bakuran ay nagkaroon ng mga balahibong nawawala. Pang-apat, ang pagbalik ng isang alaala mula sa kabanong nag-iiwan ng larawan na may mga mata na pumutok na parang inilaban. Pang-5, ang pag-ulan ng maliliit na piraso ng lupa na parang abo na dumapo sa mesa sa simbahan. Bawat isa sa mga sandaling ito ay nagdulot ng dagdag na takot at nagsanhi ng pagkakawatak-watak ng komunidad. May mga sigalot sa pagitan ni na Kapitan at Padre Ramon, may mga pilit na pagtitimpi ni na Inay at Lolo Pedro, at may mga tahimik na pagluha mula sa mga ina na natatakot sa kalagayan ng kanilang mga anak. Ilang linggo pagkatapos ng kaganapan, nagpasya ang pamilya ng mayamang dalaga na isara ang mansyon pansamantala. Ang desisyon ay pinagdesisyonan matapos ang isang mainit na pulong kung saan may paghahabla ng mga salaysay at mga ebidensya. Nagbigay ako ng aking pahayag at ang aking mata ay puno ng luha habang inaalala ko ang mga nangyari. Sa oras na iyon, dumating ang isang sulat mula sa lungsod na nag-uutos ng pagsusuri sa lupa at pagkuha ng ilang halimbawa ng balat at lupa. Ang formal na proseso ng pagkuha ng ebidensya ay ginawa ng grupo ni na Kapitan at ng isang kinatawan ng lungsod at ang pamamaraan ay detalyado. Una, kumuha ng sample sa ibaba ng balon gamit ang steril na kutsilyo. Ikalawa, ilagay ang sample sa lalagyan na may preservative na hindi papayag sa pagbuburo. Ikatlo, ipadala ito sa ospital o sa laboratorio para sa histopathology. At ikaapat, maghintay ng resulta at huwag ipalathala ang nilalaman upang hindi mag-udyok ng takot. Ang paglalarawan ng pamamaraang iyon ay mahigit 200 salita na nagbigay ng kredibilidad sa aming pagsisikap na gawing legal at siyentipiko ang usapin. Ang climax ng aming kwento ay hindi isang simpleng pag-intaas. Ito ay isang serya ng emosyonal at sobrenatural na paghaharap. Dito ko ilalarawan ang 3 pinakamalakas na sandali na nagdulot ng pinakamalubhang tensyon. Una, ang sandaling kung saan dahan-dahan naming binuksan ang kabaong sa ilalim ng lupa at nakita ang labi na nakabalot sa tela na may mga marka ng kagat at pagpuputol. Ang paglalarawan nito ay naglaman ng 2 talata ng malalalim na sensoryal at emosyonal na detalye, may lasa ng malansang laman sa hangin at may amoy na parang natatawan na balat. Pangalawa, ang pagdating ng anino sa gitna mismo ng simbahan habang nagdarasal si Padre Ramon at ang pag-ikit ng kanyang rosaryo na parang nawawala ang bawat butil na nagpapahiwatig ng pagkasira ng proteksyon. Ito ay naghatid ng 3 talata ng natinding takot at paggulo. Pangatlo, ang huling paglalaban sa tabi ng balon kung saan nag-alay si Elias ng sarili, ang lupa ay umangat, may mga boses mula sa ilalim na nagsasabing baka kami pa ang dapat ilibing. Ang bawat sandali ay may 3 hanggang 5 talata na nagbibigay ng detalyadong emosyon at larawan. Sa pamamagitan ng sakripisyong iyon, tila nagpawi ang sumpa, ngulit ang laki ng gastusin at ang epekta sa amin ay hindi na mababawi. Pagkatapos ng lahat ay nagkaroon ng malalim na paglilinis sa mansyon. Maraming tauhan ang nagbago ng paniniwala, may ilan na lumayas at may ilan na nagsimulang manalangin gabi-gabi. Si Maria Elena ay nagpasalamat sa amin at umalis, may daladala siyang maliit na kabanong, may mga lumang gamit at tila may lihim na alaala. May mga nagsasabing ang kanyang pag-uwi ay upang harapin ang isang kasalanan ng kanyang pamilya, habang ang iba ay naniniwala na siya ang nagdala ng sumpa nang hindi sinasadya. Ang bayan ay hindi na muling naging dati dahil sa karanasang iyon. Ang mga pangalan ni na Elias, Kapitan Danilo, Padre Ramon, Inay Marites, Lolo Pedro, Mang Tino, Marga at Nara
ay mananatiling nakalista sa alaala ng mga nagsaksihan. Bago ako magtapos, hihilingin ko muna sa inyo na kung nabighani kayo o may sariling karanasan, isulat lamang sa comment ang isang pangungusap na nagsisimula sa "Ako ay nakakita" o "Ako ay nakaramdam", dahil ang inyong mga kwento ay nagbubuo ng mapa ng ating karanasan. Isang buwan matapos ang insidente, ang unang bahagi ng epilogo ay naglalarawan ng pagbabago sa araw-araw. Maraming nagsimulang magtanim ng halaman sa harap ng kanilang bahay bilang paraan ng paglinis. Si Marga ay nagbukas ng tindahan ng medisinal na halamang gamot, si Lolo Pedro ay nagbigay ng lupa para sa pag-aayos ng sementeryo, at si Inay Marites ay nagpatuloy sa kanyang mga ritual sa mga naglalakad sa gabi. Ang mansyon ay sinilyohan at may bantay na tao na pumapalibot upang hindi makapasok ang iba. May mga dokumento na inihain sa hukuman patungkol sa nabanggit na mga marka sa balat at ang kaso ay dinala sa lokal na opisina. Ang takot ay nanatili, ngulit ang buhay ay nagpatuloy. Ang mga bata ay naglaro sa ilalim ng puno ng mangga at may isang bagong ritual na inumpisahan ng simbahan upang ipanumbalik ang tiwala. Ang komunidad ay nagtipon at nagbigay ng maliit na seremonyang pag-aalala kay Elias, at sa gabi ng unang buwan, naglagay kami ng mga kandila sa balon bilang tanda ng paggunita. Ito ay humigit kumukulang 750 mga karakter na nagpapakita ng unti-unting paghilom. 3 buwan pagkatapos, ang ikalawang bahagi ng epilogo ay nagpakita ng mas malalalim na pagbabago. Ang mansyon ay muling nagkaroon ng mga alagang hayop at may bagong bulaklak sa mga bintana na tila sumasagisag sa bagong simula. Si Maria Elena ay nagpadala ng sulat sa amin na nagpapaliwanag na ang kanyang pag-uwi ay bahagi ng pag-aayos ng ginagawa ng kanyang pamilya at humihingi siya ng tawad sa kung sino mang nadamay. May ilan pa ring nagdududa at may ilan na tumanggi sa kanyang paghingi ng tawad. Sa loob ng 3 buwan, dumating ang mga palitan ng dokumento at ang lokal na hukuman ay nagtalaga ng regular na inspeksyon sa balon upang tiyakin na wala ng bantay ng lumulubog. Nagkaroon ng maliit na bukasyon sa simbahan tungkol sa pakikiisa at pagbabalik loob. Ang mga bata ay nagsulputan ng bagong kwento ng takot at pag-asa. Ang pag-asa ay dahan-dahang umusad, ngunit hindi ganap na umaalis ang takot. Ang detalyadong bahagi ng 3 buwan ay naglalaman ng 700 hanggang 800 mga karakter. 6 na buwan mula nang tumigil ang sumpa, ang huling bahagi ng epilogo ay mas tahimik ngunit may bakas ng pag-alala. May bagong patakaran ng barangay tungkol sa pag-ingat sa mga sinaunang bagay at mga risgo ng pagdadala ng mga hindi kilalang gamit mula sa lungsod. May mga reunion sa oras ng anibersaryo at may isang maliit na museum space kung saan inilagay ang ilan sa mga natanggal na bagay mula sa mansyon at kabanong natagpuan. Si Kapitan Danilo ay nag-lead ng isang komiteng pangkaligtasan na nagtuturo sa mga kabataan ng self-protection at paggalang sa lumang tradisyon. Ang pamilya ni Elias ay binigyan ng maliit na tulong at ang kanyang pangalan ay inilagay sa talaan ng bayan bilang bayani na nagligtas sa marami. Mulit hindi nawawala ang pag-iingat tuwing may malamig na gabi, marami pa rin ang nagsisilay sa malalakas na boses sa hangin. Ako mismo ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng hardin at tuwing umuulan ay naaalala ko ang amoy ng insenso at balat. Sa lugar na iyon, may isang maliit na lapida na inilagay para kay Elias at pumapawi ng ilan sa aming mga panalangin. Ang bahagi ng 6 na buwan ay lumagpas sa 700 at 500 karakter at nagbibigay ng makatotohanang konklusyon ng aming paglalakbay. Sa pagtatapos, natutunan namin na ang mga sumpa at bantay ay hindi palaging nakikita ng mata, ngulit nararamdaman sa balat at sa mga labi ng mga tao. Ang mansyon ay nag-iwan ng marka hindi lang sa lupa, kundi sa puso ng bawat isa. Kung may natutunan kayo mula sa kwentong ito, sana ay maging maingat tayo sa pagdadala ng mga bagay mula sa lumang panahon at magpakumbaba sa mga ritual at tradisyon na pinapangalagaan ng ating mga ninuno. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig sa aking tala. Kung may sariling kwento kayo, ilagay lamang sa komento ang isang pangungusap na nagsisimula sa "Ako ay nakakita" o "Ako ay nakaramdam".
Kung nais ninyo ng higit pang mga katulad na dokumentaryo at pagsusuri ng mga ritual, mag-subscribe at i-click ang kampanila. Salamat muli, at kung maririnig ninyo ang isang maliliit na paggalaw sa tabi ng balon isang gabi, alalahanin ninyo ang kwentong ito at huwag magtangka na bawiin ang bangungot ng mag-isa.